O, diba? Ayun, Roy. Gusto ko yung commercial, no? Si Kring, no? Excited na raw graduate. Graduate na si Kring. Oy, pero sumasali. Ano ka ba siya? Finalist. Nakita ko sa Mix Global. The next VJ. Naman. Parang si lang yan eh. Si LB Sais. Christian Dave Caragayan. Sais pala siya. Nakalimutan ko eh. Nakikinig din po si Direk Limbay Lahis Paldon ng ugnayan ng pahinungod. Katatapos lang daw ng meeting nila. Pero si Kurt po ay nandito na. Napakagaling. Napakahusay. Nag-excuse ba siya? Anyway, ito na nga po. Hindi ko na patatagalin pa dahil iniwan ako ni Ana Margarita Palma. Dahil nga po ang Office of the Vice Chancellor for Research and Extension na nakita ang buhok ni Chris Calamlam ay kasalukuyang may training, knowledge management training ang mga taga OVCRE, pero nagpatid po siya ng video dahil nakapanayam na po na ang ating guest for today para sa ating segment na Roy. Anong segment natin? Tuklas UPLB. Ayan, magandang hapon mga classmates. Friday na naman. At syempre, kapag huling biyernes ng buwan, may Tuklas UPLB tayo. Para sa episode natin ngayon, inimbitahan natin ang isa sa mga grantees ng Emerging Interdisciplinary Research Grant o EIDR ng UP System para i-introduce ang kanilang proyekto. Kasama natin ngayon sa Zoom space si Dr. Rona Camille Lizardo Agustin, Associate Professor mula sa Institute of Food Science and Technology ng College of Agriculture and Food Science at project leader ng proyekto na pinamagatang Impact of Fermentation Technologies on the Biological Activities of Functional Foods and Ingredients from Selected Philippine Indigenous Fruits. Welcome po sa Tuklas UPLB, Doc Rona. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. And thank you very much po sa Tuklas UPLB for inviting po dito sa activity na to. Thank you po. So, yung unang question po natin, pwede niyo po bang i-introduce po ito or ipaliwanag po kung tungkol po ba saan ito basically? Ayan, so yung project po natin na ito, yung pinamagatan nga po na Impact of Fermentation Technologies and Biological Activities and Overall Quality ng Functional Foods and Ingredients from the Selected Philippine Indigenous Fruits. So dito, ang main, isa sa mga ultimate or main objective po natin is maka-innovate, maka-develop ng produkto. Example ng mga produkto ay pwedeng beverage or inumin, okay, na nagmula sa mga indigenous na prutas natin, gaya ng bignay, duhat, lipote, sa pamamagitan ng fermentation process. So yung fermentation process po kasi, dito gumagamit tayo ng useful microorganism. Example ng mga useful microorganism na yon, yung mga lactic acid bacteria na natatagpuan din natin actually sa mga yogurt. Yan. So ginamit natin yon para mapataas pa ang kalidad at nutritional benefits and health benefits ng mga prutas na nabanggit po natin. So, para po siyang value adding po doon sa mga nabanggit niyo pong indigenous fruits. Yes po, value adding and at the same time, na-extend din natin yung shelf life. So, proseso siya na i-improve talaga natin yung quality tsaka yung value ng ating mga indigenous foods. Mm-hmm. Tapos may kasama siyang, may nabanggit po kayo na useful microorganisms. Opo. Paano pong role nito doon sa... Ayan po. Ayan. So yung useful microorganism natin na yun, siya yung, kumbaga, para mag-undergo ng fermentation process, yung pagkain natin. So yung useful microorganism, nagproproduce siya ng enzyme or component para may pagbabago siyang nagagawa dun sa pagkain na sa pamamagitan ng pagbabago na yon, yung fermentation process, nai-improve yung content, kumbaga, ng food natin na nakakatulong yon sa pagpapataas nga ng nutritional and health benefits ng ating foods. Pag sinabi natin, ma'am, na
fermentation. Pagbuburo, Opo, parang yung ginagawa natin, di ba, sa mga burong mustasa, yun, Aha. fermentation process yung ginagawa natin doon. So, yung mga natural na mikrobyo na useful microorganisms na present doon sa ating mustasa, yun, yung nag-undergo siya yung nag-ferment doon Mhm. sa ating mustasa para, di ba, na-improve yung lasa, yung mga sensory properties noon, and at the same time, yung nutrition din noon, nakaka-improve din siya. Kasama po sa project niyo yung pag-check po, 'di ba po, nagtitingin po kayo ng mga fermentation processes. Meron po kayong mga technologies na ginagamit for the fermentation. Tama po ba? Opo, actually yung ang fermentation naman talaga ay long before ginagamit na talaga siya Mm. in hundreds or thousands of years. Hundreds of years before pa ginagamit na siya na natural process. So dito po sa ating project, syempre so yung technologies na ginamit natin, parang ginagawa natin siya na mas controlled yung conditions, and then lahat ng factors in-identify natin, yung mga parameters, in-optimize natin para talagang makuha natin kung ano yung condition ng fermentation process na mai-improve talaga natin, mas mapapaganda yung quality and nutritional and health benefits ng ating fruits na fina-ferment po. Yung tinatawag natin na biological activities po sa konteksto po ng inyong proyekto po. Okay po. So yung biological activities, or pwedeng in short, bioactivity, kung naririnig na natin yung term na bioactivity, ito yung kumbaga merong beneficial effect, okay, o yung ating mga pagkain, dahil sa content nito or may active ingredient or component na present doon sa pagkain na may beneficial effect. Yun yung merong bioactivity. So halimbawa po, dito sa proyekto na ginawa po natin, maaaring tumukoy ito dun sa, kung familiar tayo sa antioxidant activities. So halimbawa po yun ng biological activity or bioactivity. Isa pang halimbawa na tiningnan din po natin dito sa ating proyekto is yung kakayahan ng fermented na fruits natin or product from the fruits na nabanggit natin kanina, na makaprevent din ng pagkakaroon ng hyperglycemia or yung pagtaas ng blood sugar. So yung mga ito, yung mga prevention ng mga diseases or yun nga, pagtaas ng blood sugar, yung mga antioxidant activities, ito yung mga tinatawag natin ng mga biological activities din or mga bioactivity. Paano naman po yung ibig sabihin po natin sa functional foods? Ayun, so yung functional foods naman, so ito yung isa sa mga produkto na ginawa po natin, 'di ba, sa project. So yung mga functional foods, ito yung mga pagkain na bukod sa natural or normal na nutrition na nabibigay nito sa ating katawan, nakakapagdulot din po ito ng iba pang benepisyo, gaya nga ng prevention ng sakit, pag-improve ng ating immune system, pag-improve ng digestive health. Halimbawa, yung yogurt, isa itong halimbawa ng functional food. So, 'di ba, yung yogurt nagko-contain siya ng live, 'di ba, na useful microorganism na kapag kinain natin 'to, nakakatulong siya doon sa pag-improve ng good bacteria, 'di ba, sa gut health din natin. Ayun. Okay. Sa Bignay, kunwari po sa Bignay, ano po yung resulting na functional food po out of Bignay? Opo. Actually, si Bignay, kunyari gumawa tayo ng juice, yung mga products from Bignay, pwede na siya din makonsider talaga as functional foods kasi based din sa mga pag-aaral before, yung juice or iba pang na prosesong produkto gamit si Bignay ay mataas na din ang antioxidant activity. Okay? So, dito po sa proyekto natin, si Bignay na meron ng natural na antioxidant property, sa pamamagitan ng fermentation process, mas in-improve pa natin yun, in-enhance pa yung kanyang functional property na yun or yung functionality niya na yun. Okay.
So, bakit naman po kayo nag-focus sa indigenous fruits? Kasi ang dami naman po ng mga prutas na nutritious po na maaari pong magamit dun sa project. So, bakit po nyo napili ang bignay, lipote, at duhat? Ayun po. So, bukod sa dahil matatagpuan ng mga prutas na ito mainly dito sa atin, sa ating bansa, sa pamamagitan din ng project na to, isa sa mga purpose din natin or yung objective is mas mapalawig pa po yung applications, food applications ng ating mga prutas na to. Kasi, yun nga, sa kadahilanan na marami siyang benepisyo. Based na sa mga previous studies, mga nakapublish na studies din, na marami siyang benepisyo sa nutrition, sa kalusugan, and magandang mapag-aralan palalo ang mga ito, mapakinabangan din natin as consumers, and at the same time, malaman natin na kaya pa palang ma-enhance to and ma-improve and yun, ma-preserve yung mga magagandang benefits na makukuha natin from these foods. Mm. Madami na, I think merong ilan pong mga research projects nga po na ang ginagamit po nila yung mga indigenous fruits, yung mga dito lang po makikita sa Pilipinas, no? Lalo na po sa IFST. Yes. Kung sakali po, kaya po ba, kung sakali magkaroon po ng technology or ng output po na totally magagamit po yung mapapakinabangan po yung mga prutas na nasabi ninyo. Makakaya po ba ito ng demand ng madami po bang supply po ng kunwari ng lipote, ng bignay sa Pilipinas po? So nowadays po, yung bignayan dumadami na po na marami na pong nagtatanim ng bignay and halos readily available na po siya. And yun, nabibili na rin po, yung duhat, nabibili na rin po sa market, ganyan. And yung, although yung lepote po talaga, since endemic din po yun dito sa ating country, and yun, limited pa po yung kanyang supply, kumbaga. Pero dahil po sa mga pag-aaral na to, I think po, gaya nga po ng sabi, I think sa DENR din yung nagsabi no, na isa sa way para ma-conserve din natin yung mga indigenous natin ng mga raw materials is by utilizing them talaga properly din and responsibly. So I think through these researches din and pag nakita natin talaga yung mga potentials ng kung anong meron tayo dito sa ating country ng mga raw materials, fruits man yan or other crops or commodities, sa tingin ko, mas makakatulong din yun para mas ma-improve natin yung production in terms din ng cultivation ng mga fruits na natin na meron tayo. So ito pong proyekto nyo no ay pinopondohan po, sinusuportahan po through the EIDR grant. Yes. Ito po ay for the base lang po dun sa title niya po no, Emerging Interdisciplinary Research. Paano po natin nasabi na para po sa inyo na ang inyong proyekto po ay interdisciplinary? Ayun, so bukod po sa food science and technology, mahalaga rin kasi yung kaalaman at saka application ng iba pang sciences gaya po ng agriculture, biochemistry, human nutrition, and health para mabuo po yung konsepto ng proyektong ito at saka maisagawa siya. So actually yung mga members ng ating research team, composed po siya nung meron po tayong chemist or chemistry expert, biochemistry, meron din po tayong human nutrition and health, and at the same time yung mga students din, yung mga students, marami po tayong students na na-involved sa project and especially graduate students. So yung may mga graduate students tayo na nag-specialize din po sa post-harvest, ayun, and sa nutrition. So talagang kailangan po nung kumbaga holistic na approach dito sa project and iba't ibang specialization din po and knowledge yung kailangan para maging mabuo ito and ma-sustain yung project. Ang dami niyo pong nabanggit na fields, no? Tapos first time niyo po na mag-handle po ng ganitong klaseng project. Kamusta naman po yung experience po? Ayun po, syempre sa una po,
since marami pa akong energy dahil first project ko to, ayun, sobrang hands-on po din talaga kahit sa procurement. Although, yun, may RA naman po tayong na-hire through the funding. So, yun, as in hands-on po talaga kami. From procurement hanggang sa experiment, hanggang writing and publishing papers and presenting yung mga outputs, pati sa pag-supervise ng bawat student. So, lahat po yun, na hands-on po tayo and na-enjoy po natin yan kasi, kumbaga, parang first baby na project. So talagang binuhos ko po talaga lahat ng energy ko dito. Saan naman po maaaring gamitin yung mga resulta or output po ng inyong proyekto? So far po, nakapag-submit na po kami. So through the help of TTBDO ng UPLB, nakasubmit po tayo ng 2 applications for, I think, utility model or patent sa IPOPhil po. And so mainly po yung results natin, yung information na makukuha natin dito sa project na to is magagamit and makakatulong pa para mapalawak yung utilization nga po ng ating indigenous fruits, yung mas makilala pa ng ating mga consumers and especially mga Filipinos, yung benefits ng mga fruits na to, and makadevelop pa tayo ng marami pang foods, especially mga functional food products na may health benefits. And through this din po, mapapalawak or mapapalawig din natin yung application ng ating indigenous fruits sa iba't ibang industriya. So both sa food as well as sa health industries. Actually, itong project na to, marami din siyang ang tawag dito, na start, kumbaga, parang naging stepping stone din tong project na to. Kasi gaya nung latest na proposal na sinabmit natin sa PCHRD, di ba si PCHRD po ay nag-fund ng projects on functional foods. So, through this project, so nakabuo din po tayo ng proof of concept na nakatulong sa proposal natin, and hopefully, ma-fund siya this 2026. Ayun. Okay. Congrats po. Ang galing naman. So, bali parang naging basis po para po mag-anak pa po ng madami pa pong project. Opo. Pati po sa OVCRE, nagsubmit din po ako ng basic research and yun, hopefully ma-approve po siya. Ang galing. Parang continuation din po nito. Okay po. Maraming salamat po, Doc Rona. Good luck po sa inyong project at sa mga susunod pa na projects. Thank you po. Thank you very much. Ano yun, napindot na naman. Ika nga ni Ernie Baron, pindot kasi ng pindot. Ayan, maraming salamat kay Doc Rona Camille Lizardo Agustin, Associate Professor po mula sa Institute of Food Science and Technology ng College of Agriculture and Food Science, at kay Ana Margarita Palma ng OVCRE para sa ating tuklas UPLB. Ang kanilang title medyo mahaba pero basahin na rin natin. No? Yung project kasi ay Impact of Fermentation Technologies on the Biological Activities of Functional Foods. Yung palang functional foods, yung katulad ng yogurt. Ayan. May ka ba sa yogurt? And ingredients from selected Philippine indigenous fruits. Ayan. Congratulations. Sana ay ma-extend at mapondohan pa ang inyong proyekto. Bago tayo pumunta sa isa pang segment ng ating programa ngayon, ay may mga ilang announcement tayo, tulad na lang ng Department of Educational Communication or DEC dito sa College of DevCom ay nag-iimbita para sa kanilang EdCom Talks. Ayan, gaganapin po yan sa November 18 at ito po ay sa SEM Function Hall alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. If you want to join yung kanila pong EdCom Talks ay pwedeng mag-register. Bisitahin po ang official Facebook page ng UPLB College of Development Communication para makapag-register. Okay? Eto na, paborito to ni Chris dahil malapit ng wala pa akong bed. Dapat next na i-ready ko na yung bed ng ating Bantay Halalan Laguna 2025. At ang unang ganap natin bilang
paghahanda para makialam, makisali at bumoto sa darating na midterm elections ay magkakaroon po ng special edition ang DDJ series or Department of Development Journalism series at in partnership with Bantay Halalan Laguna at ang topic ay Political Reportage in the Age of Disinformation. Yan po ay sa November 25, Lunes po ito, no? Alauna ng hapon sa UPLB ICOPED Auditorium at live din via Zoom. Ayan. Problema ko kasabay din ito ng plan of study seminar ng ating mga freshies. Nag-invite pa naman ako. Ito pa naman ang papa-assignment ko. Anyway, atin po kayo. At ito ay hindi lang, Chris hindi lang to open sa mga taga-DevCom, pati sa UPLB community. Imbitahan natin umattend sila Kurt, ayan, ng Pahinungod. At yung mga partner schools and universities natin, ang expected kong pupunta ay mga taga Laguna University, of course, LSPU, Santa Cruz Main Campus, ang campus ni Christopher, LB Campus pala siya. Mga taga University of Perpetual Health Delta System sa Calamba. At sino pa? Faith Colleges ng Tanawan, alam ko nag-signify din. At ang Malayan Colleges na Mapua School. At yung iba pang mga senior high school na parte rin po ng network naman ng DDJ at ng LB Times. So, November 25 po yan, Lunes, 1:00 ng hapon. At scan the QR code lang po or i-check po ang Facebook page din po ng Bantay Halalan Laguna. At dahil gusto po namin ready kayo dahil nga sunod-sunod nga po yung mga kalamidad, no? Yung mga bagyo. Si Marce nasa norte pa rin. Sino kaya susunod sa Marce, no? MN na. Ano kaya yun? Meron po tayong meron pong pinilabas na disaster preparedness information kit. Ayan, yung mga dapat tandaan sa panahon ng kalamidad. Ayan, dahil dito sa UPLB, ready tayo. UPLB ready. Ready to serve. Sa Lunes ba to? Oh, sa Lunes, meron tayong ready to serve 10:00 ng umaga sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Okay, sa atin pong pagbabalik, wala po si best friend Polly pero nandito naman ang Tito Kurt natin mula sa UPLB Ugnayan ng Pahinungod. Alamin natin ang kanilang mga pinagagawa para sa serbisyo publiko para sa bayan. Sa pagbalik ng Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran.